Kumusta mga Kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about naman ito sa politika ng ating bansa. So ang video ito ay mula kay The News Board. So meron itong pamagat na kakapasok lang, Tomistigo na, PBBM Duterte nalantad, tunay na padrino, Lacson na shock sa nangyayari. So ano kaya yun, men? Bakit may na-shock ano? So bago natin simulan, The News Board, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction na video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So mga Kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Agan ang pamagat ng video ito, kakapasok lang, tumistigo na. PBBM Duterte nalantad, tunay na padrino, Lacson na shock sa nangyari. So again, The News Board, Filipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Taktika ng mga Duterte, nabutasan at Lacson, tumestigo na matapos ang sunod-sunod na paninira ng mga alipores ni Duterte tungkol sa ayuda ng gobyerno na ginagamit pang bili di umano ng boto. Abay heto, sinampal ng isang political analyst na taktika ito ng mga Duterte para malihis ang usapin tungkol sa impeachment ni Sara at ang tambak na reklamo laban sa mag-amang Duterte. Kaya nga nakakalungkot na nadadivert yung atensyon ng mga tao dito, papunta dito sa usapin ng national budget. Pero nakikita natin, meron ng epekto. Halimbawa sa mga surveys. Nagsisimula na bumaba yung mga involved dito. Pero isang Well, yung mga ganyan namang usapin mo, yung AKAP, yung PhilHealth is, yun nga, parang ginagamit na lang din talaga yan ng mga kalaban, ano? Kasi syempre, nung dati naman, nung sa panahon ni Duterte, ang tinitira niya is yung mga ginagawa naman ng mga some kind allowance, di ba? So, ngayon naman na silang PBBM na yung nasa pwesto, syempre, ang aatakihin nila Sara doon or sa side ng mga Duterte is yung mga, mga proyekto ng kanila. Kaya nga ngayon, may nakita din akong post ni Banat Bay na about naman yun sa kay Abante na parang 204 million or billion ata yun, something like that. So parang sabi niya doon na, yan, imbestigahan mo. So parang ang nangyayari sa kanila, imbis na i-prove nila yung mga paratang sa kanila na hindi yun totoo, ang ginagawa nila, naghahanap na lang sila ng pwedeng punahin ng iba. So parang nagiging ganun ba? 'Di ba? Imbis i-explain mo sarili mo or linisin mo yung mga binibintang nila sa'yo, ang ginagawa mo na lang, siguro dahil mahirap siyang itanggi, kaya ang ginagawa nyo na lang is parang naghahanap na lang kayo ng butas ng kabila. So parang ganun ba? Kaya nga nung confidential funds ni BP Sara, parang ang inaano naman nila, may billion nga si ang administrasyon nila Marcos yung anuhin nyo rin yun, imbestigahan nyo rin yun. So parang ganun ba? isang Gulo. nakakapagtaka sa ibang mga tao. Bakit tahimik si Vice President Sara? Involved din siya dito Diba? Yung dating DepEd Diba? Kasama rin siya dyan sa ayuda at sa AICS No? Kasama rin siya sa mga nagbibigay niyan, gumagamit yan Lalo na yung kanyang kapatid. Ibig sabihin, nagsimula kasi yung malaking pan na yan, yung malaking mga ayuda na yan, doon sa panahon ng kanyang tatay. Diyan bumaha ng ayuda yung panahon ni Digong. Kaya hindi na sila pwede maghugas ng kamay. Diba? Ang pinapatira nila, yung kanilang mga vloggers. Pero sila mismo, kung kikita mo, medyo tahimik. Naghahampas sa mukha nila Doon pinakamalaki ang ayuda yung panahon nila Diba? Kaya In fairness, yung mga vloggers nila ang tatapang, like, men, dun pa lang sa time ni Kibuloy, grabe. Grabe yung nila, men. Dedication nila, grabe. Grabe talaga. tumaas yung kanilang approval rating dahil nga ang daming ayuda bumabaha. At ang dami rin nilang mga port, ang dami rin nilang mga unprogram, ang dami rin nilang confidential at intelligence fund. Samantala, matapos naman magyabang at maghamon ni Tobats na kung malakas ang ebidensya laban sa kanila, abay magkaso ang Quadcom para magkaalaman. Kaya naman sagot mismo ng DOJ. Ito po sa tapang lang sabihin, di ba, na magkaso yung Quadcom. Tapos kapag kinasuhan, biglang, magagalit sa inyo yung taong bayan. Anak ng teteng na yan. Quadcom hearings ay marami pong mga importante at mahalagang impormasyon, pagsisiwalat at ebidensya at mismong pag-amin na posibleng pagsimulan ng mas malalim pang pagsusuri at pagkalap ng ebidensya. If the evidence warrants, we will proceed with the filing of cases through the National Prosecution Service. But we assure everyone, when the evidence warrants, pag meron po tayong sapat na ebidensya, we will hold people accountable.
Nagulantang naman si dating Senador Lacson at testigo sa mga alipores ni Duterte na puro batikos sa pondo ng PhilHealth na ginagawang taktika para ilihis nga ang issue ng mag-amang Duterte. Kaya naman, heto at sumagot na ang Pangulo tungkol sa pondo na Yun. taliwas sa paninira ng mga Duterte. Sana naman So ito, pakinggan nyo rin ito ha, kasi dito tinitira ng ng kabila yung administrasyon about sa PhilHealth or So pakinggan natin to, bawal natin tong i-miss. yung mga nagko-comment tungkol sa PhilHealth subsidy, pag-aralan ninyo ng mas malalim-lalim. At ito ang garanti ko. Napakasimple lang ang garanti ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in Di ba? Ginagaranti ng Pangulo yan na walang mababawasan or walang mababawas. Pero syempre, kapag sinabi kasi ng kabilamin, kapag hindi mo inalisa talaga ng mabuti, of course, bigla kang grabe naman, ginaganon nyo naman yung PhilHealth. PhilHealth na naman yung text target nyo. So, something like that na yung atake. Kaya sometimes talaga, nakakatakot din yung maging one-side 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya wag po kayong mag-aalala, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. So, yun, kayo na lang din ang bahalang humusga doon kung ano masasabi nyo doon. Basta yun, parang ginagarantiya naman tayo ng mahal na Pangulo na, PhilHealth is walang problema tayo doon, sabi niya. Kanyang klaseng presidente sa hinaharap. Kaya nga sabi ko noon, mas mapapag-ira tayo sa China kapag ka ito naging presidente natin. Bakit? Siyempre, pro-China yan. Hindi naman siya magagalit sa China. Baka Pilipinas pa maunang umatake sa Taiwan. Di ba? Kasi ang dali niyang magalit. Di ba? Kung paano yung dati na, ang dali niyang ibinugbog yung sheriff, na abogado siya. Dapat nga doon pa lamang to, na-disbar na yan eh. Si Sara dapat noon pa na-disbar na yan. Binugbog niya yung sheriff na sumusunod lang sa utos ng korte na Anyways, courtesy din pala kay GVD Comments Pro Filipino. So, I think sa kanya yung audio na to. So, courtesy, subscribe nyo rin siya, men. demolish, di ba? Pangasiwaan, yung demolition ng mga informal settlers. Sa kanya naman, she was pleading na huwag niyo munang gawin yan kasi meron kaming pabahay na paglalagyan. Oh. Di ba? Di sana sa korte niya po sana yun sinabi. Di ba? Yun po yung dapat. Hindi, bida-bida eh. Di ba? Binaba yung demolition team, hinanap yung sheriff, sinumbag. Hindi po pwede kasi na maglalagay tayo ng kanyang klaseng leader. Akala naman po kasi natin, maging ako man, akala ko naman talagang matino. Totoo pala yung sinasabi ng tatay niya. Ibang klase yan. Di ba? O ngayon, congratulations. Dahil po sa kanyang pag-uugali, ayan, nahalungkat tuloy ang kanyang kabulastugan. At ngayon, Actually, si BP Sara lang din yung some kind nagpapahamak sa, pangalan niya ngayon. Kung ano-ano pinagsasabi makyaw siya ng impeachment complaint. Dito sa House of Representatives, mukhang madali yan na mai-impeach si Sara. Diba? Dalawa lang naman ang titigil nila dyan. Pag nagyapang na nila yung pirmahan dyan, ang 200 na yan, o mahigit. Then, ang gagawin ni Martin Romualdez, siya ho ay magsasampa niyan sa ganito ang proseso niyan eh. Kaya po yan tinatawag na impeachment. Ito po yung proseso sa House of Representatives na aakusahan ang Vice President natin. Kung ano yung ginagamit na grounds ng mga nagsampa ng impeachment. Grabe yung pinatiwala sa kanya, pero ng taong bayan. Pinag-uusapan po natin dito. Konti rin ng DepEd na wala namang kinalaman. Walang mandato para mag-handle ng mga may kinalaman sa seguridad. Diba? Sila lang yung nagpipilit na i-connecta. It's easy to connect eh. We're talking about the mandate. Diba? Kasi po, we have to put everything in proper context. May problema kayo, nakikita kayo na may issue, diba? Diyan sa seguridad ng isang lugar. I-report ninyo sa DND, i-report ninyo sa NICA. kaso ang gusto nila, sila lang din eh. Or, parang lang talaga, men. May masabi or, may matira lang or something like that. Or, may mahanap na butas lang. So, kahit gaano kalit pa yan or, titirahin talaga nila yan. Or, ipapaniwala nila sa mga supporters nila. Yung mga supporters naman nila, as long as, sinusubo or finifeed sa kanila, kagat-kagat ito. Pag sinabi ng poon nila na parang, ayaw ko nito, ayaw na rin nila. Kapag sinabi ng po nila na gusto ko to, suportahan to, gusto na rin nila, so suportahan na rin nila. So parang, ewan ko, nagiging yung utak nila ba? Nangika ang bahala dyan, di ba? Na trumabaho, sila ang may mga eksperto. Sila yung may mga trained personnel para dyan sa paniniktik, sa pagkuha ng mga impormasyon. Hindi ang DepEd, hindi rin ang OVP. O pwede ba buksan mo nga yung isipan mo? Hindi yung laman ng utak ninyong mga DDS puro mga bayad, bangag, pangit.
Di ba? Hindi mga ganun. Wala naman talagang ilalalim ang inyong pag-iisip. Di ba? Yun din. Kapag patalo na sila sa argumento, men, bigla na lang silang babanat ng bangag, bayad, or whatsoever. Minsan nga natatawa ako dito kasi yun nga may bayad daw ako. So parang minsan napagtanto ko ba, hinanap lang yung confidential funds. Against ka lang sa BP, bayad ka na agad. Di pwedeng nagtatanong ka lang din kung saan nga ba napunta yung pera niya. Diba? Tapos paano tayo magiging bayad? Wala nga tayong some kind contact dyan sa account natin eh. Pati nga yung pag ano-ano ng mga bibig or whatsoever, parang nakikita nila na, some kind bangag ka. Siyempre ako minsan dito kasi nakaharap kasi ako sa aircon. So minsan, yung lobby natin, parang nagda-drive siya. So kapag ka nagda-drive kasi siya ng matagal, kapag binubukak na siya, minsan nasusugatan or something like that. So minsan, parang napapaganon tayo or binabasa natin. Diba? So, yun lang. May masabi lang talaga sila, men eh. Yan. Bakit yan? Nakahalata kayo. Dahil ang requirement ng pagiging DDS. Okay? Huwag ganun. Talinuhan nyo. Sus Mariosep, dapat na ma-impeach si Puset ng matahimik ang bansa. Dahil alam nyo, kahit naman po ma-impeach yan, mag-iingay at mag-iingay pa rin naman yan. Di ba? Tama. Mag-iingay rin yan. Kahit na ma-impeach naman talaga si BP Sara, men, same pa rin naman. Magulo pa rin. Or I think mas gugulo nga eh. Ang importante lang po dito, huwag naman pansinin pag nag-iingay. Total mag-ingay man yun, wala namang isyong, alam nyo, wala namang isyong dinadala yan eh. Kung patalinuhan na lang po kung patalinuhan sa mga kumukontra. Okay? Mas matali ako, sige, ikumpara natin. Si VP Sara versus si Cielo Magno. Sino mas matalino dyan? Sino mas magaling magpaliwanag? Cielo Magno is a UP professor. She's not a lawyer. Yung dating taga-finance. Etong si Sara, mayor, abogada, vice president ng bansa. Lumaki Yun. sa politika. Sino ina-expect natin dito na may sense magsalita? Yung tipong pag Tama nga, minsan, may mga politiko tayo na porket lawyer, parang, ang taas ng expectation natin. Pero yun, sometimes, sila pa mismo yung nagiging, lumalabag sa batas. Sila pa mismo yung, wala na sa ayos yung mga pinagagawa. Diba? Nakakainis lang din. So, parang minsan, mapapatanong tayo, mapapaisip tayo kung ano nga ba yung natutunan ng mga taong to sa pinag-aralan nila, diba? Naging attorney pa man din. pakinggan mo mapapakalkal ka, mapaparesearch ka. Di ba? Mas matalino pa si Professor Cielo Magno. Kumpara kay Sara. Anyway, ang katuwiran naman po nila kasi dyan, wala namang merong monopoly na kahit na sinong mga politiko natin pagdating sa pagtulong, pagdating sa charity. Kahit sino pwedeng tumulong. Pero pagdating po sa usapin ng mandato, di ba? Irespeto mo yung merong mandato para dyan. Hindi yung gagayahin mo rin, parang ang dating, sa sapawan mo, bida-bida kayo, di ba? Pagalingan. Mali yun. You're part of the same government. Kahit na praning ka, Oo nga eh. Pero wala tayong magagawa dyan, man. Yung politika kasi natin dito sa Pilipinas is parang, yung iba, nagiging na lang, interest, personal interest na ng iba, di ba? Yung tipong, meron pa ba talagang, so meron nga, pero what I mean ba na may iba talaga na hindi na talaga 100% na ang, nila, ang, ang motive nila sa pagtakbo nila is yung 100% talaga na, para sa kapakanan ng taong bayan. Like, malabo na yun na parang may tao talaga na, walang tao na ganun. Di ba na parang mahirap ipaliwanag eh. Kasi meron din naman kasing mga politiko na, kahit may mga hidden agenda sila, sobrang linis nilang magtrabaho. Di ba? Hindi natin sila nabubuko, something like that. So, hindi din talaga natin alam kung sino-sino yung mga politikong sobrang linis talaga, like 100% talaga yung nila. 100% talaga yung kabukhalan sa puso nila para pagsilbihan yung taong bayan. isulog mo pa rin ang magandang imahe ng gobyerno kasi bahagi ka. Hindi yung magbibida-bida. Tapos pag tinignan mo yung tungkulin, wala. Di ba? Walang mandato, reserva lang. Buti sana kung hindi nangaaway. Okay lang sana eh. Pambihira, nangaaway eh. Palaaway. Ito ngayon ang paliwanag. Sila magaling. Sabi niya, the confidential funds we use is in relation to our work and national security. Office of the Vice President po yan, ha? Kasi hinawakan niya rin ang DepEd. National security? Tapos DepEd? Talaga ba? Puro lahat ikinokonek sa national security. Hindi mo po pwedeng ganun-ganun lang yun, di ba, Argo? Iko-connect lang sa maisipan lang, iko-connect na lang. Sabihin ng baka sabihin na rin po ng mga kababayan natin, mga mangingisda, mga magsasaka, di ba? Ng mga snatcher, ng mga mandurukot sa kalye. Yung ginagawa namin. Lahat ng ginagawa namin may kinalaman sa national security.
mahirap paniwalaan siya kasi nasa DepEd siya eh. Pwera na lang siguro kung nandun sa defense, 'di ba? Sa defense natin na budgets. Doon parang kapani-paniwala talaga 'yon na for national security or hindi natin siya pwedeng ipalabas sa publiko kung ano yung pinanggamitan ng pera noon. 'Di ba? But anyways, dapat din talaga i-check din 'yun kasi mahirap na. 'Di ba? Pero kapag ganyan, DepEd, tapos hindi mo pinapalabas kung ano yung pinanggamitan mo ng pera, like, man, kalokohan naman 'yun, 'di ba? Kwan dito is the mandate. Pero napagbigyan nga siya, makakuha ng pera para magamit nga po niya sa kanyang trip. Gusto niyang magdagdag ng trabaho eh. 'Di ba? Sa education nga lang, pagagandahin mo yung makasama-sama na minanan ninyo na kalidad ng edukasyon mula sa panahon ng tatay niya. Gusto kang dagdagan ng problema niya. Diba? Sa isa na nga lang, dapat one at a time. Diba? Unless merong hidden agenda, ganun ho talaga ang nangyayari. Pinakamasarap naman din kasing kanain ang confidential funds. Aba naman, sa paniniwala po nila, petics lang ang liquidation ng confidential funds. Hindi nila binasa ang batas at inunawa, o kung binasa man, inignore, at dahil po nakasanayan na corrupt din ang mga taga-COA, hindi pumapalag. Diba? Diba? Ang confidential funds po ay Diyan sila nagkakamali. subject ng full audit. Ang sabi nga po dyan ng taong may karanasan sa pag-liquidate, walang iba kundi ang kumpare natin, si Senator King Lacson, magiging senador ulit. Yan, mga aliases na yan, dapat yan ay normal na ginagamit ng mga confi agents ng mga CA. Pero dapat meron kang listahan pa rin sino ang may-ari ng alias na yan. Diba? Kasi pag in-audit, pag sinabi pong audit, at yan po ay trabaho rin, tungkulin nila yan, na makikita nyo sa saligang batas natin. Oo nga, dapat yung audit talaga natin, like walang pili ba? Pero paano kaya tayo makakakuha ng audit na sobrang 100% din na makabansa? Like, suyurin lahat. Mula presidente hanggang sa mga congressman. Tingnan talaga kung ano yung pinanggamitan ng pera nila. 'Di ba? Tingnan lang natin kung may makakalusot pa ng ganyan. Baka next time wala nang tatakbong politiko eh. Na lahat po ng mga disbursement, kinakailangan lahat ng mga ginastos ay subject po yan for public scrutiny. At sino po ba ang publiko? Tayo po, taong bayan ng publiko. Sino po ba ang representante ng taong bayan? Ang Kongreso Mga po ng politiko. Pilipinas. Ang mga mambabakas po natin. Na yung iba, lalo na ron sa Senado, ang dami po rong mambubutas ng upuan. Pero, Yun lang. laksan po siya, halos kalahating milyon ang sahod buwan-buwan. Lugi tayo. Diba? Grabe, no? Tunga nga lang dun sa Senado. Iba pa yung mga secret nila, source of income. Walang pakinabang. Diba? Ang laki ng sahod. Walang pakinabang, ang laki ng sahod. Parang sino ba yun? Sino ba yung pinapatamaan doon? So yun lang naman mga kanoids. So kayo naman masasabi nyo dito, comment down below, tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video ito ay mula kay The News Board. So supportahan nyo yan. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, men. Medyo talaga tayo dito. Magkakatalot-talot talaga tayo dito. Buti na lang talaga yung aabangan natin tong gagawin ni Senator Ping Lacson if ever mananalo siya ulit. Tapos yun nga, about nga dun sa some kind confidential funds na yan, minsan nakakaaning lang ding isipin na yun nga, parang confidential funds, tapos yun nga, parang may point din yung sinabi ni GBD Filipino na parang siguro hindi na sila nagiging maingat kasi yun nga, nakasanayan nila na lumusot nga yung dati, di ba? So, how much more tayo na parang nasa power pa rin tayo. Pero malas lang nila kasi yun nga, sila yung sila yung target talaga na buthasan or sige, sabihin na natin yung word na siraan. Pero yung word naman kasi na parang siraan is parang, I think, dalawa yan eh. Yung siraan ka na wala ka talagang kinalaman, wala ka talagang kasalanan, or yung siraan ka dahil sa mga mali mo dahil sa mga kabulastugang pinagagagawa mo. In short, yung siraan na parang totoo naman yung mga pinupukol sa'yo, hindi talaga siya totally sinisiraan yung word. Para sa'yo lang yun na parang sinisiraan mo ko. Pero syempre, mahirap namang magbintang, di ba, kung wala kang ebidensya. Mukha kang tanga nun. Ngayon, may mga ebidensya kasi. Doon siya nabubutasan ngayon, si VP Sara. So, kahit ano sabihin man nila na sinisiraan. So, sana tignan din natin yung side na totoo nga ba itong mga pinupukol sa kanya, binibintang sa kanya. Bago natin sabihin sinisiraan. Doon pa lang sa word na confidential funds eh. 'Di ba? Paano mo masasabing sinisiraan yun eh? Sobrang napakalaking questionable naman talaga. Kasi kung wala kang ginawang kalokohan doon, matagal nang tapos yan. 'Di ba? Matagal nang napaliwanag yan.
kaso bulal, questionable siya eh. Diba? So, sino ngayon yung may kasalanan yan? Kasalanan ba ng mga nag-imbestiga na mayroon silang nakita? O kasalanan ng politikong iniimbestigahan kasi meron talaga siyang ginagawa? Diba? Kasi kung wala ka namang ginagawa, paano ka naman mabubutasan ng mga nag-iimbestigang yan? Kung sasabihin mo naman na planted or whatsoever, malalaman din naman natin yan. Diba? Pero yung ganyan na parang up until now, hindi nyo talaga masabi kung sino yung mga piatos na yan or whatsoever na yan. Wala. Tagilid talaga. So, yun lang naman. Kayo na masasabi nyo dito. Comment down dito. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, hanggang dito na lang. Thank you so much for watching. Filipino IC is out.